yung kay BBM daw ay deepfake daw. So, sige, identify natin kasi may naglabas sila ng deepfake na sila Baste, VP Sara, saka si PRRD. So, ito, tingnan natin. Meron tayong pang-detect dyan. Okay, dito magkaalaman kung peke ba talaga yung pulburon video. Dito madedetect kung peke o totoo na si Pangulong Bongbong Marcos yung nasa video. Marami pong nagsabi ay peke daw. Nako, eto panoorin nyo. At talo na naman kayo dito. Puro kayo tanggi. Pero yung nasa video ay hindi itinanggi. Noon pa, eleksyon pa, hanggang ngayon, hindi itinanggi. Yung video, hindi itinanggi. Eto po, may paliwanag po dito at video po na ginawa si Jojo Di Guzman. Napakagaling ng ginawa niya na to. Nako, talo na naman kayo. Panoorin natin. Putan natin itong deepware. Pwede nyong gawin kahit kayo. So, go to scanner. Ayan, pagka punta ng scanner, kailangan natin i-upload. Mag-upload tayo ng video. Ayan, dyan dyan. Ayan, so unang detect muna natin yung kay BBM. Tignan natin kung ayan, kita nyo naman, no deepfake detected. Malinaw, no deepfake detected. Ibig sabihin, original video yan. Pero ngayon, may kumakalat na panibagong video na kinuha po nila yung original video na yan na galing ka Maharlika at nilagay yung mukha ng mga Duterte. Aba, apakagaling! Kayo yung mga peke. Kasi kinuha nyo yung original video at nilagay nyo yung mga Duterte. Duterte na naman, pinag-iinitan nyo. Ito, tinis po kung madedetect ba o hindi. Add natin. Ayan. So, kung makikita ninyo, madidetect nyan. Yun, dun pa lang, suspicious. Suspicious. Yan. Suspicious, Ayan. Ayan, suspicious siya. Ayan ang mga ginawa ng mga bangag. Bistado. Bistado kayo dito. Hindi nyo matanggap ang katotohanan na yung idol nyo ay siya yung nasa video. Confirm. Yung unang video ay no deepfake detected. Ang lumalabas dyan sa pag-test ni Jojo Di Guzman ay yung ginawa ng video ng mga bengeg ay talaga namang na-trace din na peke at hindi ang mga Duterte yung nandun, kung hindi yung original na naunang video di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga? Ano pa kaya yung pwede nyong gawin? No? Di ba kayo nahiya sa sarili nyo? Tanggi kayo ng tanggi? Pero yung taong inakusahan, hindi itinanggi? Ayun yung tanungin sa kanya. Ayun yung tanungin kung totoo yung video o hindi. Di ba? Tapos, yung naglabas, paimbestigahan nyo. Marami pera sa Malacanang. Paimbestigahan. Dahil nga naman, ay gustong-gusto ni Maharlika na gawin nyo yan. Na paimbestigahan dyan sa Amerika. Kasi sa Amerika inilabas yan. At handa, di umano si Maharlika dyan. Kasi, authenticated na nga daw yan. Bago inilabas, kaya po tumagal, matagal na po yung pinag-usapan, mabot po ng taon, kasi siniguro muna nila na yung natanggap nilang video ay totoo. Para hindi mapahiya. Kasi kung ito, pag napatunayan nila sa mga eksperto na ang video na inilabas ni Maharlika ay peke, siyempre, malaking kahiyan yun. At kahiyan din ng mga Duterte yun. At napapansin nyo ba, nung inilabas ni Maharlika yung video, kausap muna niya yung dalawang magagaling na abogado. Siniguro muna nila yan. Sila Atty. Harry Roque, alam nyo naman yan. Isang magaling na abogado pang international. Kaya pinag-usapan muna nila kung ano yung magiging resulta. Kasi kung mapatunayang peke kasi yan, kasiraan po nila, kasiraan po ng mga Duterte. Mabilis po matrace kung peke at kung mapacheck sa mga expert, siyempre, pwede nilang
ipakalat sa social media kung ano yung resulta ng pag-test dyan sa video, mapahiya yung mga Duterte. Siyempre, malapit na ang eleksyon. Alam nyo naman, mag-e-eleksyon na. Ito ba ang gagawin nila na ikakasira sa kanila na maglabas ng peke? Talo sila, di ba? Kaya dito pa lang sa simpleng pag-test pa lang ni Jojo de Guzman ay nakikita po natin. Kasi alam po natin ay high-tech na po ngayon ang pag-edit. Pero high-tech na rin ang pag-trace. Di ba? Kayo, itong iba kasi bulag-bulagan, nahi-hurts pag nalaman nilang totoo yung video na yan. Ayaw nyo bang tanggapin? Ganyan talaga? Ganyan talaga? Nung election pa naman, napag-usapan na yan, di ba? Napag-usapan na yung tungkol dyan. Election pa lang hanggang nanalo. Yung iba kasi hindi naniwala. Pagkatapos ng eleksyon, nakita na yung resulta, nakita na yung galawan. Mga ganyan ba? Mga galawan ba? Oh. Kaya naniniwala na totoo yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, yung banat ng mga kakamping. O di ba binanatan din ng mga kakamping to na vengeg. Oh. Ibig sabihin maraming nakakaalam. At noon pa sinasabi ng vengeg na. Matatapos lang naman ito kahit sino naman. Ikaw. Kung hindi totoo yan, yung sinasabi tungkol sa'yo, para matapos na yung issue na alam natin na isa din yan sa nakakasira sa'yo, yung hiling ng taong bayan na magpates, ba't ayaw pagbigyan? Ba't ayaw? Ba't takot? Yung iba nagsabi, nagpates na nga, nagpates. Urine po yun. Sa ihi lang po yun. Hindi ka lang gagamit ng 1 buwan o 2 buwan. Hindi na po matitrace doon. Buwan lang. Hindi kagaya pag buhok talaga, taon, na huli kang gumamit, matitrace pa rin. Di ba? Nung napanood nyo po doon sa Pedialyx sa Senate hearing, di ba sabi ng St. Luke's, si Junior daw yung nag-request. Oo, siya pa yung nag-request kung ano yung ititest sa kanya. Ano na? Kung magpa-test public, yun lang mang hinihiling eh. Di ba? Yan lang hinihiling. At yung sa ano naman, yung sa buhok daw, yun ang hinihiling. Bakit ayaw? Pangalawa, hindi itinanggi. Walang binanggit dyan. Pag tinatanong, tatawa lang. Kaya hindi natin masisi na yung iba ay gusto nang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ito namang iba ay kumukontra na wag daw pakialaman. Pangulo po yan. Kung ayaw nyo po na pakialaman po yung tao na yan na namumuno sa Pilipinas, maging private citizen po siya para hindi pakialaman. Hindi sisilipin kung ano yung pagkatao niya, yung kalusugan niya, or kung nasa katinuan pang mag-iisip. O, di ba? Pangulo po yan. Sinasahuran po ng mga nagtatrabaho dyan, nagbabayad ng tax. Sila po yung sinasahuran. May karapatan po na alamin ang totoong kalagayan ng ating Pangulo kung tama ba magdesisyon. Kasi yung yung lasing nga, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan pag nagsasalita. Kung ano po yung mga sinasabi, pwedeng huwag tayong magtiwala kasi lasing yung tao. Alcohol lamang yun. Ito nga, pulburon yan. Magtiwala kayo sa, kung totoo man ha, kung nakapulburon, magtiwala ba kayo sa mga sasabihin? Yun po yung kaunting pagkukumpara ko. Kasi pag lasing kausap ko, hindi ako maniniwala doon kung ano yung mga ipapangako doon. Kasi lasing yun. Pag naimasmasan yun, baka sabihin pa niya kinabukasan, hindi ko na maalala. Hindi ko alam yung sinasabi ko. Alcohol lang yun. Paano na to? Pulburon. Mas malala to. 'Di ba? Ano masasabi niyo po dito? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.